bulto-bulto. Naku, maganda daw po sa Davao, mga kababayan. Naku, number 1 daw po sa Southeast Asia ang Wabad, mga kababayan. Nangunguna daw po ang Davao sa pinaka, peaceful na city sa Southeast Asia. Tignan niya ho natin kung may katotohanan. Palabas ka natin ito. Ano sabi dito? More or less 7 kilos. Ay, ngayon, itong month pa rin, meron tayong 11 kilos. So, basically, Ako po, ayun, bulto-bultong ipinagbabawal na gamot na naman po, bulto-bultong ipinagbabawal o illegal na substansya na naman po ang nakita, mga boss, chief, amo, sir, doon sa Davao. magandang ng kilos. So, tumaas yung natin. Paano ho masasabi, mga kababayan, na sila po ang peaceful city? Tapos sasabihin pa, idadamay pa buong Southeast Asia. Kung ganito naman po, mga bossing, nakikita, no? Doon sa lugar nila. Paano ho yan, mga kababayan? Di po ba? Oh, bulto-bulto. Paano po magiging peaceful kung napakadami at sandamakmak po at tone-toneladang illegal na ipinagbabawal na gamot, mga kababayan? Ano yun? Parang Divisoria, sabi ni Gracious Grace, nagkalat daw. Ang droga? Grabe naman dyan, In a family, there is one. It will destroy not only him or her, it will destroy the family, it will destroy the community, it will destroy society and the country. So you can just imagine if in every family there is one drug addict, how are we supposed to continue? Madami ho eh. Ano po? Napakarami ho, mga kababayan. Kaya naman po, tingnan nyo yung mga hostage dyan at kung ano-ano pa. Nagkalat po sa Davao eh. Di po ba? At idagdag mo pa yung sinasabi nila na maganda daw po sa Davao dahil hindi bumabaha. Sabi ni Gloria Mayore, magwawala na naman ang mga Duterte niyan, mababawasan na naman ang allowance nila. Yun nga ang tanong po eh. Bakit ganyan ang nangyayari sa Davao? Samantalang, ang pondo ho nila, mga boss chief amo sir, isa po sa pinakamalaki na natatanggap. Kagaya na lang po nung kay Pulong Duterte. Biruin nyo, 51 ilan? Hindi milyon. 51 billion ho. Ngayon, nagtatanong ang mamamayang Pilipino, bakit at saan napunta yung pondo ng Davao? Di po ba? Ang laki-laki. Tapos ito yung mga ganitong krimen, yung mga ganitong illegal na droga, hindi masugpo. Samantalang sila pa ho ang nagpapauna o sila pa ho yung nangunguna na nagsasabi, uubusin natin ang droga sa Pilipinas. Ano po ang nangyari? Natuloy po ba yun? Hindi. Hindi. Ano na lang? Tawag dito, postpone muna. Di ba? Nangako, 6 na buwan, ubos ang droga sa Pilipinas. Natupad ba? Hindi. Ubos ang tao sa Pilipinas. Di ba Libra October at Shiro Kansaki at Arman Raquinho at Neng Gigi? Ubos ho ang tao sa Pilipinas. Hindi po yung droga, mga kababayan. Tapos tingnan mo, dito sa kanila nakikita yung bulto-bulto ho. Baka nga totoo yung sinasabi na meron talagang si pangalan nung advisor ni dating Pangulong Duterte, si Michael Yang. Baka totoo na merong laboratorio dyan. Hindi masugpo-sugpo eh. Hindi maubos-ubos eh. Ano ba yun? Kaya po yung mga nakikita natin na hostage dyan, yung mga gulo doon sa Davao, baka sanhi po yun. Anong baka? Posible na sanhi po yun ng pagkalat ng illegal na droga dyan sa Davao.
Baka sabihin na naman po ng mga DDS, naku, fake news talaga to si Mark Ramos. Ayan na nga ho, sila na nagsasabi at sila ho ang nagpapakita. Di ba? Nung mga datos at nung mga balita. So, education, drive. We must be Select samples, especially those from large volume evidence, will undergo re-examination to verify the presence of illegal drugs and to confirm the integrity of the evidence. These tests in Ayan, kompleto sa recados ho, oh. Mga kababayan. Di ba, Ma'am Liza Gan, Ma'am Forever, walang anuman po sa inyong jacket. Kompleto sa recados ho, mga bossing. Paano gagawin natin dyan? involve on-site Nakasabihin ng mga DDS, o Mark Ramos, sige, pumunta ka ng Davao. Okay na kami sa Maynila. Okay na kami sa Maynila. Ano, pwede naman kung gusto ko ng durian, ang gagawin ko lang o magpapaship ako from Davao papunta ng Maynila. Ayos na kami doon, no? Mas safe yata sa Maynila o mas safe yata sa Antipolo, mas safe yata sa Marikina. Lalo na ho Marikina, mga bossing. Ako ho para ho lang naman sa akin, no? Kung sabihin mo na safest city o malinis o maganda, baka nga po talo ng Marikina ang Davao eh. Di po ba? Sa Marikina talagang ang mga tao sumusunod sa batas trapiko. Ang mga tao tumatawid sa tamang tawiran. Hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Although binabaha ang Marikina, sanhi naman po yun, mga kababayan, nung mga nakapalibot na bundok sa kanya. Yung mga Rizal, ang pinaka-catch basin ho ng mga bundok na yun ang Marikina, kaya nag-uumapaw yung ano. Pero 2 oras lang, ilang ano lang, baka 2 araw lang, tapos na, malinis na agad ang Marikina. Kesa doon sa Davao, eto tingnan mo, sa Marikina wala ka naman makikitang ganyan na nahuhuli na mga bulto-bulto, naglalakihang numero o ng kilos, ng S. chemical analysis. Tapos sasabihin mga kababayan ng mga DDS, naku po, i-recycle lang yan ng gobyerno. Gaganunin. Ginawa niya naman parang gobyerno ni dating Pangulong Duterte ito. Anyway, ipinakita ko lang ho sa inyo yan mga kababayan. Ngayon pumunta tayo. Nako, eto sabi ko sa inyo mga DDS